Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa Aba ninyong mga eskriba at mga parasiyo, mga mapagimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila magpagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyong mga eskriba at mga parasiyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyong mga paeskriba at mga parasiyo, mga mapangimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at mga sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito, lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parasiyo, mga mapangimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang ninyo kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo, at kung mahikayat niya'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa kanya, inyo kayang magiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung inanumpa ninuman ang templo, walang anumang ito, ngunit kung ang inuunumpa ninyo nga ganito ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bungad, mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung inaanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito, ngunit kung ang inaanumpa ay ang handog ng nasa ibaba, dapat niyang tuptin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya mga kapag inaanumpa ninuman ang dampana, ipinanumpa niya iyon at ang lahat ng handog ng naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipanunumpa niya yon at ang tumatahan doon, at kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balitang itinuturo sa atin ng Panginoon ay sumunod tayo ayon sa utos niya. Hindi pakitang tao lamang ang paglilingkod sa Kanya, at para makasunod sa Kanya, buksan natin ang ating puso at isip nang madamdaman natin ang Kanyang kalooban at ang ating kapwa, at makita nila ang pagsunod sa utos ng Panginoon.